gumalaw po sa labas, no? Talagang walang tigil ang snowpop dito sa lugar natin sa Europa ngayon. Pero syempre, kay snow o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang ating pagdiskurso sa mga bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Abay, dalawang personalidad po nanindigan ngayong araw na ito. Unang-una po, si Colonel, how do you pronounce it? Mungao ang pangalan niya, no? Si Colonel Mungao ay personal na nagsabi na siya ay bumibitiw sa chain of command, no? At siya ay nagpahiwatig na wala ng pagtiwala at pagrespeto na sa kanyang commander-in-chief. Nako, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na may isang kasundaluhan na koronel pa na nagsabi na tama na, sobra na. At talaga naman pong hindi ko mapigilan na hangaan itong si Colonel. Dalan nyo, pag ikaw Colonel, sandali na lang, ilang tulog na lang, ay meron ka ng estrelya. Ikaw ay magiging general na. Pero tinapon niya lahat yan sa kanyang paninindigan na tama na, sobra na ang pag-aabuso ng mga tao sa gobyerno at dapat ang kasundaluhan ay manindigan na para sa taong bayan. Well, talagang kinakailangan pong hangaan natin itong Colonel Mungao nito. No? Dahil talaga naman po na ang kasaysayan sa Pilipinas, ang tanging pag-asa natin kung kinakailangan matanggal ang mga leader na wala sa tamang pag-iisip, ang mga leader na talagang walang tigil ang kanilang panglalamon sa kaban ng taong bayan at siyempre pamumuhay ng immoral, kinakailangan talaga natin ng proteksyon galing sa ating kasundaluhan. Ako ngayon nagtataka bakit ba 2 beses na talagang kinikilala natin ng naging papel ng ating kasundaluhan bilang mga tagapagproteksyon sa ating mga mamamayan, ngayon parang hindi natin sila maramdaman at hindi natin sila makita until itong si Colonel Mungao ay nanindigan. Ilan pa kaya ang susunod sa hanay na kasundaluhan sa kabayanihan itong si Colonel Mungao? Hindi po mali ang ginawa niya. Bilang isang colonel, unang-una, pwede siya maging general in a matter of time. Pangalawa, dahil sa ginawa niya, pwedeng mawala tuluyan ng lahat ng dapat niyang makuha bilang pensyon, no? Dahil pwede siya matanggal sa kanyang posisyon. Alam niyo naman po, ang pinakamagandang retirement pay sa buong Pilipinas, 2 lang po yan. Sa hukbong sandatahan, mga pulis at mga judges, dahil meron silang special na mga retirement. No? Pero itong si Colonel Mungao, inuna muna niya yung pagkasundalo niya at yung talagang katungkulan para manindigan para sa taong bayan, at siya nga ay nagsalita na siya ay bumibitiw na sa chain of command nitong vangag na presidente natin. So ako po ay kuntodo hanga at ang tanong po doon sa ating mga kaibigan, sa ating hukbong sandatahan, mga kapulisan, kayo po, kailan kayo maninindigan? Aantayin nyo ba hanggang wala nang matira sa ating demokrasya? Aantayin mo ba hanggang maging matagumpay na ang mga Marcoses sa kanilang hangarin na manatili sa pwesto forever? Ang sabi po sa akin informante, talagang unang-una hindi nila papayagan tumakbo si BP Sara sa 2028 dahil alam nilang matatalo sila ni BP Sara. At yan naman po ay talaga pinapatunayan ng sunod-sunod na mga survey na nagpapakita na si Inday Sara talaga ang magwawaging presidente kung walang daya. Kaya nga po ang sinabi itong ating informante ay talagang hindi nila papayagang makatakbo si Inday Sara. At supposedly itong si Boying Rimulya bilang ombudsman, kaya yan na talaga bilang ombudsman sa kanyang pangako na ipakukulong niya si BP Sara. Tatanggalin niya ang pinakamalaking balakin sa plano ng mga Marcos na Marcos Forever, at yan ay ang pagkatao ni BP Sara. Ngayong si Tatay Diggo ay naroon na at nakakulong sa dahig. Kailan pa kayo gagalaw? Kapag nagtagumpay na mga Marcoses na magkaroon ng Marcos Forever, pag nangyari po yun, talagang wala na pong pag-asa ang Pilipinas. Wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Wala na pong magtitiwala sa ating bayan. At ngayon nararamdaman na natin ang epekto kapag walang tiwala sa liderato ng bayan. Ang piso po sumadsad na sa pinakamababang balor. Bakit po? Well, ang huling nangyari po yan, yung panahon ni Marcos Sr. na wala na nagtitiwala kay Marcos Sr. at siya ay nagpapatuloy lang ng kanyang pagiging diktador.
Nauulit na naman po ang kasaysayan. Wala na pong tiwala ang merkado sa administrasyon ni Marcos Jr. dahilan kung bakit sumasadsad na sa pinakamababang balor ang piso. At siyempre po, kaya naman po wala ng balor ang piso, wala ng tiwala ang mga humahawak ng pera sa kakayahan ng gobyerno na magpatakbo pa ng ating gobyerno. No? Kumpiyansa po talaga ang nagiging sukat ng balor ng piso. Siyempre po, nandiyan yung mga bagay-bagay, magkano ba in-export natin as against magkano in-import natin, at ngayon talaga mas marami tayong ini-import kesa na-export, kaya mas malakas ang demand para sa dolyares. Pero hindi natin matatanggal yung kumpiyansa sa kakayahan na patakbuhin ang tamang ekonomiya ng isang bansa. Yan din po ay nagiging dahilan kung bakit sumasadsad na ang piso. Baka mamaya mag-aantay pa kayo ng bago na dumating ng magkaroon ng hyperinflation at maging 100 to 150 kada dolyar bago gumalaw ang buong sandatahan. Pag ganyan po, miski malaki mga sweldo nyo, wala na rin mabibili. Kasi miski malaki ang sweldo nyo, kung magkakaroon ng hyperinflation at magkakaroon talaga ng drastic na pagwala ng balor ng piso, wala na rin mabibili ang mga sweldo ninyo. Aantayin nyo pa ba yan? Pero meron pa pong isang personalidad na nagsalita at sa tingin ko, ito ay isang major development din po. Abay, bishop sa aking probinsya ng Bataan, bishop po ng Balanga, si Bishop Sescon ay nagsalita na rin na yung mga tao na dapat bumitiw ay dapat bumitiw na. Bakit pa kasi nagpipilit manatili sa pwesto gayong wala na talagang kumpiyansa sa mga taong bayan sa kanilang kakayahang mamuno? At pagdating dito naman, tama po si Bishop. Kasi tatlo-tatlo ng survey ang nagpapakita na wala ng tiwala ang taong bayan. Siguro po itong Marcos Jr. record holder. Siya lang ang leader sa buong daigdig ngayon na tatlong survey, negative ang approval rating. Sos Mario Josep, ang nais natin makita negative siya sa hair follicle test. Ang nakikita natin, negative 3 approval rating sa SWS, negative 15 approval rating sa Pulse Asia, at negative 27 sa Publicus Asia. Ano po ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, wala na talagang kaamor-amor ang mamamayan kay Marcos Jr. At kapag ikaw ay ganito kababa ang approval rating at nasa negative territory ka na, wala ka na talagang moral ascendancy na mamuno. So tama si Bishop, yung mga makakapal dyan at number 1 na dyan, ang Bagat Jr. na nananatili sa pwesto, pansinin nyo naman po ang husga ng taong bayan sa inyo. Hindi na kayo pinagkakatiwalaan, hindi na kayo binibigyan ng kahit anong approval. Kaya kinakailangan magbitiw na. Dahil kung hindi po, wala na naman talaga susunod sa mga gusto nyo mangyari. Kapag ikaw ay nasa approval, nasa negative approval rating ka na, wala nang naniniwala sa iyo. Sinusuka ka na. Yan ang ibig sabihin ng negative approval rating. Suka, sinusuka ka na. At napakakapal mo talaga dahil napipilit ka pang manatili. Alam mo, nang kinuha mo naman si VP Sara bilang iyong Vice President, alam mo na ang tanging katungkulan ng isang Vice President ay para magpatuloy na magpatakbo ng gobyerno kung talagang wala ka ng kakayahan. Ikaw naman talaga, ikaw ay addict. So hindi ko maintindihan bakit sa tingin mo, kaya mo pa rin magpatakbo. Talagang yung addiction na yan po ay pagkakasakit. Yan po ay isang mental condition. Yan po ay talagang hadlang para ikaw ay magkaroon ng mabuting pamumuno. Kaya nga, tama na, sobra na, ibigay na dun sa pinili mo mismo na alam mong magpapatuloy kung hindi mo na kaya. At yan nga, si VP Sara. Kaya ka nagkaroon ng Vice President. Kaya nga lang, mukhang lumalabas sa talagang ginamit lang ang Vice President para manalo siya. Dahil alam niya na mauulit muli ang 2016 na matatalo siya kung hindi niya makukuha ang suporta ng Mindanao at ng Visayas na binigay naman sa kanya ni VP Sara. Alam niyo hanggang ngayon talagang napakalaking pagsisisi ko na ako'y nag-unity team at Marcos Duterte. No? Pero syempre yan yung mga pagkakamali na dapat tanggapin na natin. And let's move on. Kaya nga tanggapin na natin yan at husgahan na natin na tanggalin ang walang mga kakayahan mamuno. At magising na tayo dahil ang ating pinaglalaban po ngayon, yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Huwag niyo pong isipin na habang
na walang kinalaman sa kahirapan ninyo ngayon na nararamdaman doon sa kulang ng mga budget ninyo, pambili man lang ng pang-araw-araw na pangangailangan, huwag yung isipin na walang kinalaman ang Marcos Jr. dyan. Kaya ganyan po ang buhay nyo dahil kay Marcos Jr. Dahil nga wala nang kumpiyansa sa kanya ang mga namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na pinanggagalingan ng turista. Kaya ayan, walang aktibidades sa ating ekonomiya. At siyempre, ang mga yumayaman lamang, ang mga hinayupak sa mga congressman, mga senator. At siyempre, kasama na siya, dahil alam naman natin na siya ang pinakamalaking insertion sa mga budget mula nung siya ay umupo bilang isang presidente na dinideliver pa sa kanya in cash. Aba, nakapagtataka doon sa testimonya ni Zaldico, yung 25% ng 100 billion, abay delivered advance. Hindi pa nga nagagawa ang project, nagkaroon na ng delivery. So can you imagine, hindi na tayo dapat magtaka kung bakit napakadaming hindi lang substandard na mga proyekto na infrastruktura, kundi kung bakit napakadami na mga ghost projects. Kasi nga, makakakuha ng initial advance para meron siyang pambili ng mga materyales para masimulan man lang yung proyekto. Ang resulta, ghost projects. Kaya huwag kayong magtaka na mas marami kung gano'ng kadami yung mga patay na nagpapadialysis na papatunay na corrupt ang PhilHealth, ganyan din po nangyari sa DPWH. Napakadaming mga multong mga proyekto na hindi naman po talaga nagkakaroon ng katuparan. Well, mga kaibigan, ang mensahe ngayon, itong dalawang personalidad na ito, isang koronel at isang bishop, no? Nag-iisa po sila. Nag-iisa siyang koronel sa hanay ng sundaluhan at nag-iisa siya ngayon na bishop, no, sa hanay ng CPCP. Pero kinakailangan po talaga, merong magsimula. Ganyan naman po talaga kung paano lumalago ang sunog. Kinakailangan muna magkaroon ng spark. At ang sa tingin ko, itong si Colonel at si Bishop, ang spark na inaantay natin ng taong bayan. Dahil alam naman natin na pag nagsimula yan, sunod-sunod na. Pero mga kababayan, kayo po ang magdedesisyon sa ating kinabukasan. Kayo ba'y papayag pa na mabuhay ng ganito, ng ating budget, linalamon lamang ng mga mandaraya at mga magnanakaw sa gobyerno? Kayo ba ay papayag na tayo magiging chairman sa ASEAN na pinagtatawanan ng ating presidente ay isang coke addict? Kayo ba ay papayag na habang narito ang mga leaders ng daigdig, alam nila na mahilig sa tubig yung ating presidente at ang ating first lady? Na ewan ko ba kung bakit ganoon ang kanyang mga pinakikita, no, sa kanyang pangangatawan. So mga kaibigan, kayo ang maghuhusga. Huwag kayong matakot dyan sa incitement to sedition na yan. Sa demokrasya, ang desisyon ng taong bayan, yan ang mananaig. Nung minsan nga, sinubukan nilang questionin yung pagiging presidente ni Cory Aquino. Ano sabi ng Supreme Court? Well, ang people power, yan ay ayon sa isang demokrasya at kinakailangan kilalanin kung sinong pinili ng taong bayan para mamuno kapag sila ay nagdesisyon na. At yan po inaantay. Kaya naman po ginagawa ko lahat ng ginagawa ko, naninindigan at sinisiwalat ang katotohanan, lahat ng pao ng gobyernong ito, dahil naniniwala po ako na dahil minamahal ko ang aking mga anak, kinakailangan pagkaroon sila ng mas mabuting kinabukasan at kung ganitong pamamalakad ng ganung gobyerno, walang mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan.